Day off nga namin ngayon mga kamema, kaya naman natutuwa ako. Sumabay rin naman ang kalangitan at magandang panahon para naman mapuntahan namin yung kaibigan namin dahil niya inilagay siya sa ibang lugar dahil nagkaroon siya ng sumpa. Sumpa. Sumpa sa katawan. Naglalakad na nga ako diyan at sasakay kami ng shuttle mga kamema. At pagkadating nga namin ng door mga kamema ay kumain na rin kami ng mabilisan dahil nga may pupuntahan pa nga kami at tataunin din naman namin na medyo malilim pa dahil baka mamaya mga tanghali ay baka naman para na kaming tinutusta. Ginagaya ko na nga diyan yung mga pagkain na dadalhin ko para dun sa kaibigan namin dahil ang sabi niya nga ay ilang araw na nga daw siyang hindi nakakakain ng maayos kaya dadalhan namin siya ngayon ng kanin at saka naman medyo masarap-sarap na ulam. Pahigupin niya namin siya ng sabaw kasi nga ay baka naman ang hihina na. Niready ko na nga yung eco bag dahil sabi ko nga ay sa baba na nga lang ako bibili ng iba pang mga pagkain. Ang binili ko na nga lang na pagkain sa kanya ay nilaga. Sinigang pala mga kamema dahil para naman makahigop-higop siya ng sabaw. Binilhan ko na nga rin siya ng 3 kanin kasi alam kong gutom na ang inyong kamema. Pagkalabas nga namin diyan mga kamema ay nagulat pa nga ako at dahil may namata niya kaming sunog. Naawa nga ako dahil sobrang lakas ng sunog at sobrang laki na mga kamema. Ang sabi ko nga ay kawawa naman yung may-ari dahil sana nga ako ay wala naman lang nasugatan o napahamak dahil hindi na nga naapula dahil sa tingin niya namin ay sobrang kalat na at hindi wala na ngang naisalba. Sabi ko na nga lang diyan na di baling wala na ngang naisalba basta na iligtas lang lahat ng tao dahil kawawa naman kung meron naman talagang naipahamak pa. Okay lang naman ang gamit dahil napapalitan lang naman natin ang mga gamit pero ang buhay ay hindi na natin may babalik. Naisip ko na nga din diyan mga kamema na kawawa din naman yung may-ari na totoo naman talaga yung kasabayhan na di baling manakawan wag lang masinugan. Pagkatapos nga niyan ay bumaba na nga rin ako at mamimili pa nga ako sa Philippine store sa baba na mga bibigay ko nga sa kaibigan ko dahil wala na nga daw siyang pagkain doon. Iniisip ko nga kung ano pa yung mga bibilhin ko dahil alam ko na hindi naman siya mahilig sa mga biskwit kaya nga naisipan ko na nga lang nabibilhan ko na nga lang siya ng cup noodles para mas madali namang lutuin. Naisip ko na nga lang kahit ano na nga lang yung makuha ko yung pwede na nga lang panawid gutom dahil may natitira pa nga siyang 3 araw. Naaawa nga kami kaya talagang pinagsikapan niya namin na pupuntahan niya yung araw na to. Nag-iisip nga din ako dyan mga kamema kung ano pa bang bibilin kong inumin. Kesa naman beer ang inumin niya dahil alam ko may dala-dala talaga siyang beer o diba? Akala mo magpapagaling yung pala magpapakalasing. Kumuha nga ako diyan ng tsaki mga kamema at saka Milo. Sinamahan ko na nga din ang Gatorade dahil ng mga nakaraang araw ay nilalagdat nga iyon para naman makabawi-bawi naman dahil alam kong na-dehydrate na yon. Kumuha din ako yan mga kamema ng kape. Dahil para naman pagdating ng umaga ay magkaroon naman ng mainit ang kanyang sikmura. Sasamahan ko na nga din ng Milo para naman hindi magkaroon at humapdi ang sikmura niya dahil kapag puro kape naman ay masama din naman. Kaya sinamahan ko na nga lang din ng Milo para naman maiba yung kanyang panlasa. At napansin ko nga mga kamema na wala pala ako nakuhang biskwit dahil nga kailangan din naman kahit paano ay may biskwit kapag nagutom-gutom naman siya at 3 araw na lang din naman siya doon kaya nilagyan ko na nga lang din siya ng kahit isang pack lang ng biskwit. Inaayos ko na nga lang yung mga pinamili ko mga kamema dahil hindi naman magkakasya. Dahil baka mamaya yung hiniram kong eco bag ay baka mapagbayad pa. Meron din nga pala akong dalang saging diyan dahil ang aking beshi ay ipinapaabot nga. Iabot na nga lang din daw namin dahil hindi naman siya makakasama dahil bawal naman dito ang 3 sa motor. Nagdagdag na nga din siya ng pera at sinabi niya nga na idagdag ko nga daw sa ipapamili kong grocery. Dahil hindi nga daw siya makakasama. Ayun na nga lang daw ang ambag ng aking beshi wap. Pagkatapos ko nga mamili mga kamema ay nagmadali na nga din kami na pumunta sa motor dahil kami ay nagmamadali na dahil baka naman mamaya ay biglang bumagsak ang ulan ay Diyos ko Lord para kaming mga basang sisip kapag bumalik dito sa dormitory. Naisip ko nga dyan mga kamema at naawa din naman ako sa kaibigan ko dahil kung kailan naman kababalik niya lang ng galing ng Pilipinas ay tsaka naman siya nagkasakit. Sabi ko nga ay dapat hindi siya magkasakit dahil talagang wala siyang kamag-anak dito o pamilyang mag-aalaga sa kanya. Sa akin naman mga kamema at sa aming mga kaibigan niya ay wala naman problema dahil kaya na din naman namin siyang alagaan pero iba pa rin talaga ang kapag nag-aalaga ang pamilya. Kaya lang sino ba naman ang gusto magkasakit, di ba? Kapag lang naman talaga minalas-malas ay wala ka naman talaga magagawa. Sa amin naman mga kamema o sa akin mga kamema ay wala naman problema dahil kapag itunuring naman talaga kitang kaibigan ay kaya ka naman talaga magsakripisyo. Dahil alam ko dun sa kaibigan ko na yon na kapag nangyari itong mga ganitong bagay sa akin ay hindi niya rin naman ako matitiis at pupuntahan niya rin naman ako at gagawin niya rin naman ang mga ganitong bagay para sa akin. Kaya nga nung nakita niya kami diyan ay tuwang-tuwa nga
nga siya dahil napakalayo nga daw, ay naisipan pa nga namin na bisitahin siya. Sabi ko naman ay wala namang problema dahil talaga namang wala namang kaming pasok. Kaya nga siguro natutuwa din siya dahil naalala nga namin siya. Nagugulat nga ako diyan dahil inabutan niya ako ng labanos. Ang sabi ko naman, anong gagawin mo sa labanos? Loloko ko pa nga siya dyan mga kami. Mga nawag nga siyang lalapit. Dahil baka naman kami mahawa. After nga namin magbigyan ng relief goods, dali-dali na din naman kaming umuwi dahil nga ay marami pa rin naman akong order ng mga gagamitin at nagulat niya ako at napakaraming buko. Alam nyo ba ang buko dito mga kami? Mga ay sabaw lang kinukuha, hindi kinakain ng laman. At ito naman sa kaibigan kong may sakit, baka naman gusto mo nang magpagaling. Dahil bawal naman talaga tayo magkasakit kapag nasa ibang bansa. So yun lang mga kamema, sa A Day in the Life as an OFW here in Taiwan. Bye!